Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga sa ngalan ng Crossroads United Methodist Church. Ako po si Ate Babes na iyong makakasama ngayong umaga at ang ating pagbubulay-bulayan para sa araw na ito ay pinamagatang Experiencing God's Peace in Troubled Times. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Isaiah chapter 26 verse 3. Ganito po ang sinasabi, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Meron po tayong mga karanasan na kung saan ay nagdadala sa atin ng mga alalahanin at kaguluhan sa buhay. Sa totoo lang, si Jesus ay hindi nangako sa atin na kapag nag-decide tayo na sumunod sa Kanya, ay hindi na tayo magkakaroon ng mga trials. Ngunit siya ay nag-iwan sa atin ng pangako na ma-experience natin ang kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. Sa ating pagninilay ngayon, tayo rin ay pupwedeng makaranas ng kapayapaan ni Lord sa ating buhay na masusumpungan natin sa Kanyang mga salita. Ano po ba ang dapat nating gawin para magkaroon ng kapayapaan kahit sa gitna pa ng mga pagsubok na ating hinaharap? Una po, release the loads. The first life lesson to experience God's peace is to release the burden or the loads that we have. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan to make a way in a difficult situation. He has the power to sustain, deliver, preserve, and heal His people. Mahalaga na alam natin ang katotohanan ito. Prayer allows us to transfer our loads in the Lord. 1 Peter 5:7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." As all we have to do is to push. Pray until something happens. Number 2, trust in the Lord. Second life lesson to experience God's peace is to put our trust in God. Trust is a decision that we make and carry out. It is an act of our will. Hindi tayo pupwersahin ni Lord na magtiwala sa Kanya. Ang ginagawa ni Lord ay ang binibigyan niya tayo ng mga example sa Bible at kumikilos siya sa ating mga buhay para ipakita sa atin na pupwede natin siyang pagkatiwalaan. Ang sabi po sa Psalm 31:14, "But I trust in you, O Lord. I say, you are my God." Trust requires us to wait on God for His solutions and His timing. Kapag ibinigay na natin sa Lord ang lahat ng ating mga alalahanin, we have decided to trust on Him, we have to wait. Kaya nga lang, marami sa atin ang ayaw maghintay. Alam nyo ba na ang matinding kalaban ng pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pananampalataya, kundi ang pagkainip? Kasi nga, kahit naniniwala pa tayo na may darating kapag nagpadala naman tayo sa inip, nagagawa natin kadalasan na pangunahan ng Diyos. We don't always like to wait. We want our solutions now. Yung sinasabing now na. Genesis 16 is a perfect example of what happens when people get impatient. Si Sarah at si Abraham ay pinangakuan ng Diyos na magkaroon ng anak. Nainip si Sarah, ang resulta, yung kanyang alalay na babae si Hagar, ang naisip niyang ibigay sa kanyang asawa. We all know what happened. Nagkaroon ng matinding problema. Trust requires a change in our mindset. Isaiah 26:3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Naturally, our minds do not stay on God. Maraming bagay ang kumukuha ng ating atensyon. Trusting God requires that we fix our thoughts on God, His purposes, and His Word. Number 3, rest on God's promises. The third life lesson to experience God's peace is to rest on His promises. Let your faith be bigger than your fears. Hebrews 13:6, "So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me?" Many here are facing decisions about the future, financial obligations, stress with school workload, troubled hearts, about matters such as unsaved loved ones or physical problems.
But God is able to give you His peace today as you release your loads. Trust Him and rest upon His promises. Tandaan po natin, sabi nga po, no peace, no Christ. Pero when we know Christ, we know peace. Good morning po. Salamat sa Panginoon at isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating natunghayan para sa umagang ito. Tayo ay dumako sa prayer time, tayo ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito dahil patuloy kang mabuti, tapat, dakila sa bawat isa sa amin. Isa na namang napakagandang morning devotion ng aming natunghayan sa pamamagitan ng iyong anak. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa mga napakinggan namin na kung saan nagpapaalala na ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapahayag sa bawat isa sa amin. Nawa ang aming napakinggan ay maging instrumento, maging kalakasan, maging inspirasyon ng bawat isa sa amin at pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Anuman po ang kanilang kahilingan sa iyo, bigyan niyo po ng katuparan upang minsan pa makita nila, mapatunayan nila na ikaw ang Diyos sa kanilang pinaglilingkuran. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na humihingi ng magandang kalusugan. Pagalingin niyo po sila upang maisaysay nila kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat, kung gaano kadakila sa kanilang mga buhay. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Nawa ay ilalayo niyo kami sa anumang sakit at karamdaman dulot ng pabago-bagong klima, Panginoon, minsan mainit at minsan malamig. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Ingatan at samahan niyo po sila, bagamat sila ay malayo sa kanilang pamilya. Ilalayo niyo sila sa anumang mabibigat na karamdaman, sa anumang hindi magagandang pangyayari. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong morning devotion. Patuloy niyo pong pagpalain at maging instrumento ng pagpapala at patuloy na ma-encourage ang mga tao na mamuhay, sumunod na ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. Natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa araw na ito. At we pray na okay lang po kayo dyan at salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Mula po dito sa Crossroads United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na nagsasabing, mabuti ang Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman. God bless everyone. Paalam!